Nag-touchdown na po mga kaibigan ang eroplano ni Pope John Paul II. Viva il Papa! Welcome back to the Philippines, Pope John Paul II. Ang oras po natin ay ganap na 5 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. That's right. At ito po ay iikot pa, mga kaibigan, at ito ay hihilain patungo dito sa red carpet at receiving area. At eto, nakahanda na rin pati ito mga kabataan at in a very short while, festive tunes will be heard. At ito ay sasabayan ng ating mga Alam mo, welcoming tumitindig students. na balahibo ko. Hindi ko pa nakikita ang ating mahal na Papa, pero alam kong nandiyan lang siya. Oh. Okay, nagtataksi pa po sa runway ang Alitalia plane na lula ng ating mahal na Papa. At sa pag-ikot po nito, hahanda na rin po ang ambassador galing po sa Vatican na si Ambassador Juan Ona. Kabilang po ang representative naman po ni Pope John Paul II dito po sa Pilipinas, ang nuncio, ang Archbishop Nuncio, na siya pong aakyat sa eroplano katulad ng sinabi kanina ni Jessica. Sila po ang aakyat patungo sa loob ng eroplano at doon po magkakaroon ng formal introduction sa loob ng eroplano. Huwag po kayong mag-aalala kung kayo man nasa inyong mga tahanan o kaya hindi kayo makarating sa kung saan man pinakamalapit sa Papa, anumang bendisyon na inyong makikita sa television, ito po ay parang katabi na rin kayo ng Papa. Yan ang sinabi sa atin ni Cardinal Sin kanina. At ganun nga po, pagdating po sa loob ng eroplano, yung formal introduction, Bobby, Right. ay gagawin ang nuncio, ang magpapakilala kay Pope John Paul II doon kay Ambassador Ona. At si Ambassador Ona naman ang mag-aanyaya sa mahal na Papa na bumaba sa eroplano para ituloy na itong ating celebration na ito. That's right. Dahil ito isang historic event. It is. This is the third time that the Pope is coming to the Philippines. He's setting foot on this country. But as Jessica said kanina, hindi na siya halik sa lupa sapagkat, napakasakit. Meron din siyang surgery na masakit, hindi pa halos naghihilom, pero ganun pa rin hindi siya nagpapatalo sa karamdaman na dumadapo sa kanya. Si Pope John Paul II ang pinaka-traveling Pope, kumbaga the most traveled Pope. 63 travels. This is his 63rd travel. Okay. Yan, ito na nasa harapan na natin talaga ang Alitalia plane ngayon. Marinig na ingay. At tumutugtog na po ang music. Kumakaway na po ang mga kababayan natin dito. Gusto ko na rin kumuha. Kakaway din tayo. Kakaway din tayo. Viva il Papa! Viva il Papa! Siguro nakikita rin tayo ng Pope, Palagay ko, alam mo, touch na touch ang ating mahal na Papa dahil paborito niya at very special daw sa kanya ang mga Pilipino. Saan kaya nakaupo ang ating mahal na Papa? Sabay nandito siya siguro sa left side para makita yung mga kumakaway sa kanya, mga pari man, lady man, o mga ordinary citizens man, bata man o matanda, nandito pa kumakaway sa kanya ngayon. At sana nakapagpahinga siya. Yung 12-hour flight na yan, nakapagpahinga sana. Mas ganong pahinga, basta biyahe, nakakapagod din yun. Oo, talagang nakakapagod ang biyahe. Ganun pa rin, meron mga sumusunod na mga fire truck sa likod ngayon ng eroplano ng mahal na Papa para po sa anumang contingency. Pero this afternoon, limited lang activities ng Santo Papa. Dahil Yes, siguro that's right. sa jet lag, kailangan magpahinga rin. Kailangan talaga magpahinga. Inaasahan po na kabilang sa mga official participants na sasalubong kay mahal na Papa, aside from His Excellency President Fidel V. Ramos at Mrs. Amelita Ramos, at syempre si Vice President Joseph Estrada, andito rin inaasahan si dating Presidente na si Diosdado Macapagal. At That's nakita right. nga natin kanina si Mrs. Corazon Mrs. Corazon Aquino. Aquino, dating Presidente rin. At si Honorable Senate President Edgardo Angara at si Honorable Speaker Jose de Venecia of the House of Representatives. At iba pang inaasahan po, kanina na-announce ni Jessica, nandito na si Justice Andres Narvaza at si Honorable Secretary Foreign Affairs Roberto Romulo. Nakita nga natin si Secretary Romulo palakad patungo dun sa dignitaries area. Right. At mga kaibigan, nandito rin po siyempre ang mga miyembro at mga opisyales ng Simbahang Katolika. Ayan po, ina-attach na sa isang special vehicle na hahatakin siyang hahatak po dun sa eroplano ng ating mahal na Papa. That's right. Yan ang magtutow papunta doon sa red carpet area, at receiving area. At eto na, nag-uumpisa rin ang mga estudyante natin dito na sumabay sa kumpas ng festive na Meron silang mga placards, pag-welcome sa Papa, Walang movements, yung mga gumagalaw papunta rito ay halos mga pare din ito, Sinisilip nila, oo. Pero
may hangganan, ha? Hindi sila lumalagpas Hindi doon. sila makakalampas after a certain point. That's right. Si Presidente Ramos at ang welcoming party ay nasa kanilang lugar na rin, along with the members of the church and also some members of the diplomatic corps. Ito ay malapit lang sa banda, no, ng Philippine Air Force. Okay, at yan po, na-attach na nga ng sa isang towing vehicle ang Alitalia plane ng ating mahal na Papa at ito po'y patungo doon sa may red carpet. Mga kaibigan, ang isang 74 anyos na Papa, siya po ang makikita natin sa loob lamang ng ilang sandali. Isang aktor, isang poeta, isang Isang poet, writer. isang sportsman. isang sportsman na mahilig sa cycling, skiing, and running. Alam mo, Bobby, ito yung sinasabi nilang the Renaissance Man. I-embody ng mahal na Papa ang Renaissance Man dahil siya'y dalubhasa sa maraming larangan. Hindi lamang siya religyoso. Yun na nga, sinabi mo, naging actor siya, naging sportsman siya, tapos nagsusulat siya ng poetry, nagsulat din siya ng mga libro. Alam mo ba na 11 lengguwahe ang nasasabi or kayang salitain ng ating mahal na Papa? German, French, Dutch, So ano ba, forth and so mga on. Italian, Latin, fluent eh. Actually, noon ang nahalal na Papa, si Pope John Paul II, alam mo naman ng mga Italiano, sanay kasi sila na Italiano ang maging Papa. Pero nang nagsalita na siya ng Italiano, nako, nahulog na ang loob din ng mga Italiano. Well, sa history and papacy, ito lang ang pangalawang non-Italian Pope That's so far right. sa Roma. At ito mga kaibigan, simula nang siya ay maging Papa, kanyang in-institute ang isang filosofiya at patakaran sa loob ng Vaticano, which is first come, first serve. First come, first Oo, serve. maski prinsesa ka, pagka nahuli ka, nauna yung isang matandang, ordinaryong matanda, mauna muna siyang kakausapin ng Papa at maghihintay yung prinsesa. At alam mo ba, siya rin ang nagsabing, Totus tuus Maria. I am all yours, Maria. So, ibig sabihin, talagang pinapahalagahan din niya ang posisyon ng mahal na Birhen dito sa ating pananampalataya. Na importante rin siya at hindi dapat natin siya kalimutan. Yan ang pinaka-devotion din ng ating mahal na Papa. Kaya, Totus tuus Maria. Okay, at mamayang konti, inaantabayan din natin kung anong unang sasabihin ng Papa, ano? Yes. Yun na nga, kagaya na sinabi ni Jessica kanina, meron siyang usually isang phrase na sinasabi dun sa salita ng bansang kanyang binibisita. Kaya alamin po natin kung ano po yan mamaya. Sino kaya mag-o-offer ng Dalawang lupa? yun. Hindi natin alam kung sino maghahatid ng lupa. Pero meron ding dalawang mapalad na bata na magbibigay ng bulaklak sa ating mahal na Papa. Nung minsan pumunta siya dito sa isang maraming tao, nakita niya isang bata. Na-interview ko sa Kapet Balita ito eh. Ayaw ko kung nandito siya ngayon. No? Ayaw natin kung pipili din ng isang bata itong si Pope John Paul II, mamayang konti. Ngayon po mga kaibigan ay patuloy sa paghila ang isang equipo dito sa Old Mia, dito sa aeroplanong Alitalia ni Pope John Paul patungo dito sa red carpet at receiving area. At malapit-lapit na doon sa hagdan, no? Alam mo, kung baga sa Ingles, everybody is waiting with breathless anticipation, hindi ba? Talagang nakahalos hindi na humihinga yung ilan para pumara ang sasakyan ng eroplano na ito at magbukas ang pintuan. That's right. At ngayon, halos lahat po kumakaway. Hindi lang yung mga piling, mga 1,500 mga estudyante buhat sa elementarya at high school ang kumakampay sa kumpas ng napapakinggan nating tinig. Tugtugin, kundi pati yung mga nandito Ayan na. nakikipagsabayan na rin. Tatapat na sa rampa ang pinto. Malapit na pong pumara ang eroplano. Okay, at wala pa rin pong tinag itong ating mga nakalinya na ng mga miyembro ng simbahan, pati ng diplomatic corps at ang presidential party. At unti-unti ay linalapit yung hagdanan dito sa pinakapintuan ng eroplano kung saan inasang lalabas ang Santo Papa. Tandaan natin that His Excellency President Fidel V. Ramos will be waiting at the bottom of the stairs, kasama ang kanyang unang ginang, si Mrs. Amelita Ming Ramos, at doon nga sa baba sila magkakamayan. Pero ito'y after they have been formally introduced by the Chief of the Presidential Protocol, Ginoong Parayno. Okay, at
Inaasahan po na si President Ramos at si First Lady. Sorry, Ginoong Painor pala. Siya ang magiging presidential protocol na hepe, na siya magpapakilala kay His Holiness Pope John Paul II at kay Pangulong Ramos. Si Ambassador Juan Ona at ang Apostolic Nuncio Archbishop Gian Vincenzo Moreni ay inaasahan po na aakyat din sa aeroplano para sunduin ang Papa. At Nagbukas na ang pinto. oo, Ayan na mga kaibigan. wala pa pong umakyat mabula dito sa ibaba maliban sa isang alalay siguro to, pero not a member of the Isang official support staff welcoming yan. family. Dahil meron pong bumababa ngayon mula sa aeroplano, hindi natin gaano makilala from our point. Tama yun at Pero sila po ayan. yung mga opisyal na members of the entourage of the Pope. Hindi pa umakyat si Ambassador Ona at ang Apostolic Nuncio Archbishop Gian Moreni. Inaasahan po natin na sila ang akyat dito pagkatapos ay silang susundo sa Papa at sila ang mag-introduce sa ating Pangulo at First Lady. Oh yes. Ang mag-introduce pala kay Holiness Sa Pangulong sa Pangulo Ramos. Ramos ay si Presidential Protocol Marciano Painor Jr. That's right. Ito, maingay po mga kaibigan at by the time na ito mga chanting na ito ay huminto na, ang ibig sabihin yan ay senyas na ang Papa at ang Presidente ay haharap na sa Cordon Honors at magkakaroon ng iba pang mga paggalang sa pumupugay na Papa at ganun din ang ating Presidente. Sa kasalukuyan, meron pong dalawa tayong nakikitang kardinal o archbishop na umaakyat ngayon patungo sa pinto. Umakyat na yan si Ang Archbishop Apostolic Nuncio. Nuncio Archbishop Yes. Gian Vincenzo Moreni. At kasama na po itong si Ambassador Ona sa itaas ng eroplano. At Sa likod naman, kung mapapansin mo, sa likod nagbukas din ang pintuan at dyan naman naglalabasan yung mga accompanying media people at ilang pang mga staff na kasama ng ating mahal na Papa. ayun, yung nasa likod ng eroplano. That's May right. dalawa po kasing hagdanan, isa sa harap at isa dito sa likod. At sa harap nakareserba po para sa pagbaba naman ng mahal na Papa. Ang dami na lang bumababa, pero lahat po nakatingin, hindi doon sa likod. Nandito sa harap, pinatabayan natin ang pagdataw ng kanyang Holiness, si Pope John Paul II. Si Okay, Jessica So. so Bobby, balik na tayo kay Jessica para sa Okay. ilang pang karagdagang ulat. Jessica, back to you. Yes, maraming salamat Angelique, maraming salamat Bobby. Alam mo, nakakatuwa itong nakikita natin ngayon dito. The minute na nag-land po yung eroplano, ay lahat po ng tao na pangiti, yung iba na paiyak, nakita kong nagpunas ng kanilang mga luha. Sa kasalukuyan, patuloy po yung welcome dance na isinasagawa dito sa harapan ng, ayan na po ang mahal na Santo Papa at sinundo po siya doon sa eroplano ni Archbishop Jaime Cardinal Sin. Kasama po si Ambassador Ona and si Archbishop Moreni. At ngayon po pababa po sa stairs ng eroplano ang mahal na Santo Papa. He's waving to the crowd at ang mga tao po hindi makontain ang kanilang saya. Lahat, anything they can wave, they are waving to him. Kanina isang very touching scene ang nakita ko dito. The minute na nag-land yung eroplano ng Santo Papa, nag-holding hands yung ibang mga tao and yung iba nagdasal. So, nakakatuwa ito. Nakakatuwa talaga itong nangyayari at nakikita natin dito sa Old Mia. Bobby, kumusta na kayo dyan ni Angelique?
Ay nako, Bobby, Jessica, naiiyak na kami rito ni Bobby. Naghaharap din kami ng mga mamagayway dito, at nakikita natin bumababa. Naiyak tayo unti-unti. sa kagalakan sapagkat Kagalakan. nakarating ng matiwasay si Santo Papa. Yes. At sa ngayon, makikita mo na talagang may konti pa siyang diferensya sapagkat dahan-dahan siyang bumababa sa rampa, no? Angelique? Ganun pa rin, sabi nga natin, talagang hindi nagpapatalo ang ating mahal na Papa sa mga karamdaman na dumadapo sa kanya at nagkaroon pa ng pagkataong kumaway at bindisyonan po ang lahat ng mga kabataan at mga matatanda na nasa harap po niya ngayon. Alam mo, Cardinal Sin, I think, also waived protocol here, no? He was not supposed to go up the Oh, he stairs. chose to go up, Jessica. Pero nakita natin siya na umakyat. At the foot of the stairs now, ay nandiyan po naman si Presidente Ramos kasama si Mrs. Ming Ramos. At dyan po magkakaroon din ng formal introductions and then they will proceed to the platform and then the stage. Angelique? Thank you, Jessica. So, patuloy po ang pagbaba ng entourage ng mga kardinal galing po sa loob ng eroplano. At hindi natin masyadong makita kung nasaan ngayon si Pope John Paul II mula sa ating kinaroroonan dahil napapaligiran na siya ng ilang pa mga dignitaries ng ating pamahalaan at ini-introduce din siya sa mga opisyalis naman ng simbahan. Pero I understand, Angelique, as of this time, they're going through the cordon honors. Okay, no? the cordon honors muna. And ayan, nagpapalakpakan po muli ang ating mga kababayan dito. Meron pa ho dito ako nakikitang ale, dala-dala niya yung imahen ni Blessed Virgin Mary. And she was raising the statue up habang papaba naman sa eroplano si Pope John Paul II. Maybe she was hoping na sana makita ng mahal na Santo Papa yung kanyang small gesture na ginawa. No? Dinala niya, tangan-tangan niya yung imahen niya ng Blessed Virgin all the way here to the Old Mia. So as of this time, ang inaasahan po natin mangyari, magkakaroon po ng cordon honors as indicated in the program. Ayan po. And then shortly thereafter, the papal anthem followed by the national anthem will be played dito po sa Old Mia. Angelique? Yes, yung people colors po, ang pinaka-flag ng mahal na Papa ay Katabi patungo ng na ating rin, flag. kabababa rin po galing sa eroplano, kasama po ng ating bandila. At tumutugtog na rin ang banda. Ito yung ating welcome honors, yung Welcome honors, musikang ito. Ang tumutugtog sa kasalukuyan ay ang Air Force Band. At Alam mo itong nasa tabi ko kanina, punong-puno ng dignitaries, lahat nag-alisan because they have to form the reception line now, no? Lahat sila nakalinya doon. Lining the red carpet, no, Jessica? Doon sa may red carpet and they are waiting for their turn to shake the hands or probably kiss the ring of the Pope habang nandoon sila sa reception line. Dahil ang Pope, pagkagaling po niya dyan sa red carpet na nakaladlad, dyan po at the foot of the stairs, he will proceed to the stage. But at one point, I understand, Angelique, that meron dalawang bata na magbibigay sa kanya ng bulaklak. Sino kaya itong dalawang swerteng batang ito, ano? alam mo, hindi tayo makalapit for security reasons. That's right. Pero gustong-gusto natin marinig yung pare-pareho nating inantabayan ang unang sasabihin ng Santo Papa, no? Alam mo, nagdatingan na rin dito itong aming press box dito, unti-unti napupuno kasi nandito na rin Angelique and Bobby, yung mga miyembro ng Vatican Press Corps. At dala-dala yung kanilang mga camera, yung kanilang mga mikropono, and yung iba, I understand, ay nandoon pa sa eroplano. Pero all the press boxes here, yung mga areas na na-designate for the press, ay unti-unti napupuno ng mga miyembro ng media at ang mga bagong dating nga po ay yung mga miyembro ng Vatican Press Corps. Bob? Roger, at nakaharap pa rin ang Santo Papa at ang President Ramos sa Cordon Honors. Sa loob ng ilang sandali siguro, mapapakinggan natin yung anthem, national anthem natin at ganun din ang National anthem ng Vatican. ng His Holiness, no? ng Vatican. Roger. That's right. At patuloy pa rin po yung mga tao dito, ano, talagang craning their necks, ika nga, dahil gusto nila talagang makita kung ano nangyayari dyan sa may red carpet area. Ewan ko sa inyo, pero ako tumuntong na ako sa isang silya dito. Kasi gusto kong makita ang Santo Papa. No? Ewan, nagpapasalamat lang ako, hindi pa ako sinisita ng security dito. Pero hindi ko kasi makita kung doon lang ako sa masyadong tarmac. So, maingay. I had to pull a chair para makatuntong at mas maganda yung vantage point Papunta rin natin. dyan sa vantage point mo sa kasalukuyan si Santo Papa. Naglalakad Okay, sila sa kasalukuyan,
kasalukuyan ay nasa reception line po si Pope John Paul II. Kasama po niya o katabi po niya si Pangulong Ramos, si First Lady Ming Ramos. Nandoon po sa kanilang likuran si Cardinal Sin and other members and other officials of the Catholic Church. Ayan po, nag-uumpisa po muli ang tugtog na sasayawan po naman ng mga estudyante para sa kanilang welcome dance para sa Santo Papa. Alam mo, napaka-catchy nung pinapatugtog. No? So, maski na hindi tayo magkarinigan kanina, okay lang kasi maganda yung naririnig natin tugtog. I think they especially chose this music for their welcome dance. Pati yung lyrics, tama-tama. Viva il Papa, ika nga. Angelique? That's right. Yes, long live the Pope. Tayo nga po'y umaasa na sana po talagang mahaba pa ang maging buhay ni Pope John Paul II dahil talagang siya po ang nagiging beacon of light ng mga nananampalataya po sa simbahang Katolika. Siya po ang pinaka-representative ni St. Peter bilang siya po yung naging first Pope, di ba? Si St. Peter. At siya nga rin po ang representative of Christ dito po sa ating mundo. Alam mo, napaka-significant itong trip na ito ni Santo Papa sapagkat Bob. everybody was saying na, hindi na niyang kaya. But the Pope claims that mentally is still very strong. At dito sa pagkakataong ito, the Pope will be able to disprove all speculations na hindi na kaya ng kanyang katawan pagkatapos nung Yan ang nangyari aksidente. nung isang taon kasi nang hindi siya nakatuloy sa Amerika dahil nagkaroon dapat ng isang special visit doon noong Oktubre. Subalit dahil nga po sa kanyang aksidente kung saan po yung kanyang kanang binti ay inoperahan ay hindi po nakapagpatuloy sa kanyang biyahe ang mahal na Papa. Pero ngayon po, bagamat iika-ika pa rin ang ating mahal na Papa, nilalabanan po niya ito para lamang bumisita dito sa ating bansa, maging kabahagi po ng selebrasyon ng World Youth Day at maging bahagi din po ng 400th anniversary ng pagkakatatag ng simbahan dito po sa ating bansa, 400th anniversary ng Archdiocese of Manila. Pardon me, Angelique and Bobby, Yes, pero hindi ko Jessica? kasi nakita kanina. Did he kiss a mound of earth na brought up to him? Pare-pareho tayo nagtatanong kanina dahil pinapaliwanag natin sa ating manonood, hindi tayo pwedeng lumapit doon dahil sa masyado pong napaka-stricto ng seguridad dito sa airport sa kasalukuyan. At saka yung vantage point namin kanina, Jessica, yung mga bata kasi meron silang winawagay sa hangin. Yan yung tipong direct line of sight natin yung kaya natakpan. Yung kinararoonan ni Pope John Paul II. Hanggang sa mga sandali ito, Jessica, ay patuloy ang pag-introduce ng mga officials ng government sa ating Papa. At, in exchange, si Ambassador Ona ay patuloy din sa pag-introduce ng mga miyembro ng Diplomatic Corps at si His Eminence Jaime Cardinal Sin sa mga church leaders to His Holiness. At medyo malayo-layo pa tayo sa stage at pautay-utay lang itong pag-usap na ito. Roger on that, Bob. By my estimate, siguro mga 5 metro pa ang layo niya sa stage, no? Dahil medyo mahaba-haba pa yung reception line na na-form. At I'm sure, sana kung wala tayong ginagawa, nandun din tayo sa reception line. Napakaswerte ng mga diplomats. Makikiss nila o mahalikan po nila yung singsing ng mahal na Santo Papa. Mag-greet nila personally ang mahal na Santo Papa, and I'm sure meron silang kanya-kanyang mga intentions, no? Jessica, mula sa kinaroroonan mo, nakikita mo ba ang mukha ng mahal na Papa? Siya ba'y mukhang pagod o ano ba ang kanyang physique ngayon? Angelique, medyo hindi kita narinig ng klaro doon, ano? Pero ang nakikita ko dito yung reception line as the Pope is going through that. Kasama pa rin niya si Pangulong Ramos, si First Lady Ming Ramos, and nasa likuran niya si Cardinal Sin, si Bishop Moreni, and other members of other officials of the Catholic Church and the government. Ang kasalukuyang sinishake niya ng kamay sa kasalukuyan ay mga membro ng Diplomatic Corps. Mukhang nakikisa sa atin ang panahon, Jessica. Come again, Bob. Yung panahon, nakikisa sa atin. Kaninang Yes, kaunti, Bob. mayroong pagbabadya ng pagulan sa parte ng bandang dulo. Bandang sa parte ng Makati area. Oo nga, alam mo, na interesting, no? Meron akong na-interview mga miyembro ng isang pamilya na na-meet ang Pope way back in 81. Ang sabi ng isa sa kanila, when the Pope was in front of her, para daw naging shade, parang galing siya sa mainit tapos nagkaroon siya ng silong. Parang ganun din ang nangyayari ngayon hapon dito, no? Kanina ang init-init, pero nung dumating ang Pope, para tayo nasilungan lahat, That's no? right. At malapit-lapit na sila sa stage at expected mamayang kaunti ay ang welcome remarks ng ating presidente at of course ang arrival statement ng His Holiness si Pope John Paul II. Oo, Bob. Unang-una magsasalita siyempre si Pangulong Ramos sa kanyang welcome remarks, and then that will be followed by the opening remarks of the Pope, no? Of Pope John Paul II.
Huwag niyo kalimutan na itutugtugin din ang mga national anthems ng dalawang states, ano? Ang national anthem ng Vatican at ang national anthem ng Pilipinas. At tampok din dito mamayang kaunti. Nakita na natin ito kanina, Angelique, yung Pope Mobile, no? At pagkatapos ng mga seremonyas po dito ay escorta ni Presidente Ramos ang kanyang kabanalan sa Pope Mobile at ang Holiness ay kasama ang kanyang entourage ay pupunta na sa Nunciature. One thing about what's happening here at the reception line, Bob, no? Kasi the Pope has made gestures in the past na maging global ecclesiastically. It doesn't matter kung Muslim, kung anong faith, kung Buddhist. And at the reception line, yan ang din ang nakikita natin kasi merong mga ambassadors from even the Muslim countries or the Buddhist countries nandito kasama sa reception line. No? In any naman language, lahat Jessica? ng mga diplomats natin, Catholics, merong the ambassador from India, I saw her, she That's was right. in a sari, and she took, the Pope took quite a longer time than the usual to greet her. No? In any language, sabi nga doon sa mga nababasa natin mga mensahe dyan, it's love. That's right. Dala ng Papa. At saka sinasabi ng Papa ecumenicalism, yung bang niyayakap po ang lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin kahit ano man ang kulay mo, kahit na ano man ang pananampalataya mo, importante po anak kayo ng Diyos at minamahal kayo. I'm sure pag kalayaan at peace ang pinag-usapan, wala tayong pag-aawayan dyan. Kaya ano pang relihiyon natin, no, Angelique? Sino nga ba naman ang ayaw ng kapayapaan, hindi ba, Bobby? Tama yan. At sana nananamnam din ang bawat Pilipino, hindi lang ng iba pa mga peoples of the world na dito sa ating bansa, kailangan din natin ng pagmamahalan. Okay, Katulad mga ng dalawang metro na lang, reconciliation, 2 more meters? Angelique, sorry, Jessica? Bobby. Mga dalawang metro na lang ang layo ng Mahal na Santo Papa mula sa stage. Medyo patapos na yung reception line. And from that point on, pupunta na sila sa stage and speeches will begin. Ang alam natin na sina Mrs. Ming Ramos ay magtutungo sa kanilang mga designated seats. Dito naman facing the stage, ano, dahil ang aakyat lamang sa stage area, syempre si President Fidel V. Ramos at syempre ang mahal na Papa. At tingnan natin kung sino pang makakasama nila sa entablado. Ang Pope Mobile po ay malapit lang sa stage at kaakibat ito ay ang isang ambulansya. Talagang well taken care of ang lahat Yes, ng mga Bobby, hindi pangailangan. nag-iisa ang ambulansya rito. Meron ding tayong nakikita rito sa bandang gawin natin sa likuran mula sa Makati Med. Meron ding sweepstakes ambulance dito, Hospital ng Maynila. Concerted effort po talaga para mabigyan din ng medical attention ang sino man pong mangangailangan. Hindi pa rin tumitinag yung mga nandito maliban na lang sa katulad din ni Jessica, sila ay nangatayo na rin sa mga bangkito nila o mga silya. Mabanggit ko lang, yan ang Pope Mobile na Pinoy style. Dahil I understand na Filipino Consortium ang gumawa ng Pope Mobile na yan, no? Tama, hindi lang isang Hindi lang isang kumpanya. 6 na kumpanya ang nag-collaborate para gawin ito. Roger. So, biro mo pati Pope Mobile pa lang, nagkaisa na sila, no? Alang-alang sa Santo Papa. At maniwala ka, Jessica, mas high-tech daw ito kaysa sa ginagamit ng Papa doon sa Roma. Dahil ito daw po ay mas makapalang salamin, mas makapalang bakal na ginamit dito at walang natatagos na anumang bala. Pati Angelique, pati yung tires niya ay puncture-proof, ika nga. Hindi Aba. pwedeng ma-flat. Tama yan at mga ilang beses ito tinesting at mga matataas na kalibre ang ginamit dito pero hanggang ngayon walang kamantsa-mantsa ang Pope Mobile. Okay, unti-unti mula dito sa aking kinalalagyan, Bobby at Angelique, napupuno muli yung mga silya dito dahil nagbalikan na yung mga diplomats, yung mga membro ng Catholic Church at ng gobyerno na magsipag-upo, no, to take their seats dahil malapit nang magsimula ang short program o short speeches dito sa stage just in front of me. Ngayon medyo dulo na ng reception line ang kinaroroonan ng Mahal na Santo Papa. Merong mga kumakaway-kaway. Alam mo, napakaganda nung sinabi ni Cardinal Sin kanina dahil I'm sure lahat po kayong nanonood, gustong-gusto nyong makalapit sa Papa. Ganun din po kami. Pero sabi po ni Cardinal Sin, basta nadaanan ka lang daw niya o kaya nanonood ka sa TV, nakita mo, ibig sabihin na nabasbasan ka na rin ng Mahal na Santo Papa. Alam mo ba, yun yung parang sinasabi ni Jesus Christ noon sa Biblia, sinabi niya sa Gospel, your faith has healed you, hindi ba? Dahil may mga lumalapit noon kay Panginoong Jesus na gusto magpagaling at kung mahawakan lang niya yung pinakadami
damit, gagaling na siya. Yun, ganito rin, kung makita rin natin kahit na sa telebisyon o sa malayo, parang binindisyon na rin tayo. At right, yung agos ng tao kanina, biglang bumaliktad. Nung paparating ang Papa, papunta dito, farther from the stage. Pagkatapos ngayon, Bumalik palapit na naman sa sila sa stage, So, oo. malapit na ang Santo Papa. Jessica, from your vantage point, nakikita mo na, no? Okay. Mga ilang metro na lang ito at pupunta na sila sa stage at marinig na natin yung mga speeches ng dalawang kinikilala nating mga mahal na pinur ng ating bansa at ang kanyang kabanalan si Pope Paul John II. Alam mo, Bob, Angelique, bumaba na ako dun sa silya ko dahil hiningi na yung silyang tinuntungan ko. Kailangan upuan ng diplomat. Ganon. Sa kasalukuyan, anyway, nandito na sila sa stage. So, medyo level ko na makikita ko na at my level ang nangyayari doon, no? Dulo na ng reception line. Yes. Jessica, kung yes, narinig mo yung sa PA system na nagkaroon ng isang request dito na ang ating mga kababayan ngayon magsiupo sana nang makita ng nasa likod. Pero tumayo sila ulit. Hindi nila napigil ang kanilang sarili. Napakaswerte ko. Kahit kitang-kita ko close up ang mahal na Sama Santo ako Papa. dyan. Ang puti-puti niya, Angelique, ang pula-pula ng kanyang Ay, pisngi. nako, I want to wave to him. Then sana nakikita niya kami rito ni Bobby. Nag-wait din kami dalawa dito na Angelique. Meron siyang sampagita, no? Merong naglagay ng sampagita lace sa kanya. Nakatungkod siya, Jess, no? At yun nga po, yung, Meron siyang, tama yung sinabi nila na yung mata niya. It's the first thing that you notice about him dahil nakangiti yung kanyang mga mata. He's always smiling. Ngayon, tinanggal yung sampagita niya dahil I think he has to be seated in preparation for the speech that he will give shortly, you know? Ang mga tao dito sa likod ko, nagkakawayan, nagsisigawan ng Viva El Papa. They're all very happy na nakita nila ang mahal na Santo Papa. Ako medyo lumulundag-lundag ako dito dahil napakatataas itong mga diplomat sa harapan ko. Oo nga, yung mga ilang tao sa likod, alam mo Jessica, ay talagang naghihirap para masilip yung stage area, ano? Si Presidente Ramos nasa podium na at mamayang konti, yun na. Ay, salamat Angelique at Bobby kasi naupo na yung mga diplomats. Distinguished guests, Pahinga muna tayo. co-workers in government, mga mahal na kababayan at mga kapatid, ladies and gentlemen, in joy and gratitude, and on behalf of the Filipino people, I bid you welcome, Your Holiness, to Manila and the Philippines. For the second time in 14 years, you kiss and bless this archipelago of 7,100 islands and 65 million people. And for more than a year now, we have been looking forward to this historic journey, which brings you to the Philippines to celebrate, together with the young people everywhere, World Youth Day. We are a young republic of less than 100 years, whose people are also predominantly young. Yet our roots in Christianity are deep, dating back more than 4 centuries to the time when the cross of Christ was first planted in Asia, in a continent of great cultures and religions. We of the Philippines stand apart as the only predominantly Christian country in this part of the world. Thus, it is a proud and blessed day, Your Holiness, when the Vicar of Christ on earth and thousands of young Catholic leaders from all over the world come to visit our shores. We know that this journey, Your Holiness, has not been an easy one for you to make.
And we can only reply to your goodwill by saying that we, the Filipinos, have made every effort to make your visit a happy one, and World Youth Day an event of renewal and hope. Our homes and our hearts are open to you and to all who join you in this pilgrimage of faith. In preparing for this event, Your Holiness, no group has been more industrious and assiduous and eager than the young people of the Philippines. From all over the country and all walks of life, tens and thousands, nay, hundreds of thousands of them have mobilized and organized themselves to welcome their peers from around the world as they embark together on a spiritual journey that will culminate in your personal blessing. But as we all know, this pilgrimage of the youth with Your Holiness is not exclusively a journey for the young. It is a journey for parents as much as their children, and for all people who are united with its message of hope, faith, and love. It is also a pilgrimage for our country, which commemorates 4 centuries of Christianity at the same time that our youth proclaim their allegiance to the faith. We do not forget, Your Holiness, that in 1981, you spoke to us of the obligation to preserve our Christian heritage and of our mission to forge peace, justice, and human advancement in our society by, and I would like to quote you, drawing light and energy from the gospel, unquote. We have not always been successful in our endeavors for advancement. But we assure you that you visit today a land and a people much more hopeful and much more at peace than the one you visited 14 years ago. Freedom and democracy reign again in our country. A significant measure of progress has come upon our land. We have intensified our efforts to uplift the poor among us and to fulfill our obligation to raise them to dignity in our society. And we have kept and preserved our Christian heritage. We pray as we perform, and we perform as we pray. This journey is a continuing one. But your coming, Your Holiness, and the celebration of the 10th World Youth Day among us already strengthen us in meeting our goals for a brighter future. More than ever, we are conscious that we are part of something much bigger than ourselves, which is the family of Christ on earth. Through you, and through our Christian heritage, we are constantly renewed in the knowledge of God's power and love, reaching out to save us from failure and frustration, and to help us achieve our noblest undertakings. Again, Your Holiness, our warmest welcome to the Philippines. Mabuhay ang ikalawang pagdating ninyo sa aming bansa. Mabuhay ang banal na Papa. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat.
Dear President Ramos, dear people of the Philippines, I thank you, Mr. President, for your kind words of welcome, full of the warmth and hospitality with which Filipinos traditionally welcome their guests. I greatly appreciate all that you and your government have done to make this visit possible. For a long time, I have looked forward to stepping on to Philippine soil once more. The Filipino people are never far from my mind and heart, and I reach out to embrace each one with esteem and affection. We are indeed all friends. Ever since my visit in 1981 for the beatification of Blessed Lorenzo Ruiz, now Saint Lorenzo Ruiz. My brother bishops, Cardinal Sin, Cardinal Vidal, and all the bishops who I gladly greet in the Lord, expressed my times their wish for the successor of Peter to share the joy of Filipino Catholics on the 4th centenary of the Archdiocese of Manila, Cebu, Cáceres, and Nueva Segovia. I am here to celebrate with the Catholic community of the Philippines 400 years of the organized and hierarchical presence and action of the Church in these islands. That first evangelization has produced enduring fruits of Christian life and holiness, of civilizing action, of the transmission, especially to a strong family life, of fundamental human and civic values. As the third Christian millennium approaches, we should all be convinced that those fruits can thrive even more in concerted action by all sectors of society, in the building of a nation resolutely set on the path of genuine and integral development, and fully committed to the well-being of all its citizens, with special concern for the weakest. The thought of celebrating the 10th World Youth Day in Manila, in the Philippines, in Asia, has gladdened me and given me encouragement. The Spirit of God has led thousands of young men and women here, and they are now filling the streets of Manila with their joyful joy, youthful joy, and Christian witness. A large group of them are right here. I greet each one of you. I warmly embrace every young person here, all the youth of the Philippines, and all those who have come from other countries and continents. At Denver, during the last World Youth Day outside Rome, we meditated on the new life which comes from Jesus Christ. I came, he said,
that they may have life and have it abundantly. Now, here in Manila, we gather to hear him say, "As the Father sent me, so am I sending you." During these days, we shall reflect on and pray about what these words mean. What these words mean for each one of you, for the young people of the end of the 20th century, the young people of the third Christian millennium. To all Filipino young people, to all gathered for the World Youth Day, I make this invitation. See the world around you with the eyes of Jesus himself. The Gospel says that when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. The good news of God's love and mercy, the word of truth, justice and peace, which alone can inspire a life worthy of God's sons and daughters, must be proclaimed to the ends of the earth. The church and the world look to young people for new light, new love, a new commitment to meeting the great needs of humanity. The young people gathered in Manila for the World Youth Day know this. The church in the Philippines knows that it has a special vocation to bear witness to the gospel in the heart of Asia. Guided by divine providence, your historic destiny is to build a civilization of love, of brotherhood, of solidarity, a civilization which will be perfectly at home among the ancient cultures and traditions of the whole Asian continent. Mr. President, members of the government, and distinguished representatives of the Filipino people, the church and the political community work on different levels and are mutually independent, but they serve the same human beings. In that service, there is ample room for dialogue, cooperation, and mutual support. You have a very valid and specifically Philippine model of cooperation for development in the Social Pact, formally signed in March 1993. I pray that the new solidarity which the Social Pact espouses will be a striking success for the good of the Filipino people and for the pride and glory of the nation as a beacon of peace and harmony in Asia. Cardinal Sin, Cardinal Vidal, brother bishops, Filipino brothers and sisters in Christ, I look forward to celebrating with you in faith the great things done in the church, by the church in these islands over the last 4 centuries. Together, we shall pray that God may continue to protect and guide his pilgrim people
in the Philippines. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much. Should be quoted also Cardinal Sanchez. He's also a Filipino bishop, but in Rome, he's there. Thank you very much. Thank you very much. Happy continuation. Happy continuation. Hanapin mo yung Bishop Sanchez. 3 days, 3 or 4 days. Very great. Very great. Thank you very much. Father Bacani, pwede mo bang hingi ng tulong nyo to get the Bishop Sanchez, he mentioned? Cardinal Sanchez, yes. to be interviewed here. Sir, Gusto pwede mo? po, opo. Ayun. Opo, hindi ko po Makaalis kasi sila. siya kilala eh. Umalis na. Ayun, umalis na ho. Ayun na. Kasi people party yan. Angelique? Yes, Jessica. Alright, nandito tayo ngayon na tinitingnan pa rin natin from our vantage point. Yes. Jessica? Yes. I can monitor you, nandito na nga tayo, tinitingnan natin ngayon ang pagbababa ni Pope John Paul II mula sa entablado. Direct annotation. Yes, Bobby? Roger, at ang kanyang kabanalan ay kasalukuyan pong ineskorta ni Presidente Ramos. At ito ay papunta na sa Pope Mobile, Angelique. Yes, nakaantabay din po ang dalawang sasakyang puti para naman po sa mga security ng mahal na Papa. At patungo na po siya, papalapit na po siya doon sa Pope Mobile. Dahan-dahan po ang paglakad ng mahal na Papa ngayon. Ayaw pa rin umalis ng ating mga kababayan, kanilang mga excellencies and members of the church at maski miyembro ng diplomatic corps, tinatabayan ng pag-akyat ng Santo Papa sa Pope Mobile na hanggang sa mga sandaling ito ay inaalalayan pa rin ni Presidente Alam mo, Ramos. napakaganda na naging talumpati ni Pope John Paul II dahil sinabi niya, see the world through the eyes of Jesus Christ. Ibig sabihin, magbago na sana yung paningin natin, at lagyan natin ng kulay ng Panginoon. Buhayin natin sa pag-ibig at sa pagmamahalan. At sinabi rin po niya ang kahalagahan ng mga kabataan. At dito nga po, sinasabi niya that the youth can build a civilization of love, brotherhood, and solidarity among all nations. Dahil nga itong World Youth Day ay kabataan na galing sa buong mundo. At bukod pa dyan, Bobby, sinasabi din na the Philippines nga daw po is the beacon of peace, harmony in Asia. Yes, Jessica? Angelique, sa nakikita ko ngayon dito, naalala mo yung dalawang apo ni President Cory kanina na kasama niya nung in-interview natin siya. Nagkaroon sila ng chance to kiss the ring of the Pope. Ay, how lucky naman. Nakita ko silang tumabi doon, and as of this time, mula sa nakikita ko dito, nag-uumpisang mag-prepare ang lahat para sa pagsakay ng mahal na Santo Papa sa Pope Mobile. Pero he went out of his way, he's going out of his way, I think, to greet the people who have gathered, the ordinary people na nandito. I think he wants to shake hands with them. Alam mo, he's really full of surprises, At ang Pope Mobile ay umaandar na rin dahil siguro sinusundan siya kung saan siya naroroon para mas malapit siya kapag siya handa ng sumakay ng sasakyan. Akala ko kanina sasakay na siya ng Pope Mobile. Yun ang pero akala hindi. rin namin. Lumihis siya konti dun sa kanyang dadaanan. He went to the dancers. I think he wants to greet them, no? Yes, at alam mo naman from our vantage point dito ni Bobby, ang mga kaibigan natin mga nanonood dito ay lumilipat na rin ng posisyon at sila ay humihilera na rito sa pinakagilid ng tarmac, di ba Bobby? Roger, at well, makita mo ang pagpapakumbaba nitong papang ito, Angelique. Kung tutuusin mo, pagod na pagod sa biyayan, pwede naman siya dumiretso sa Annunciature, dun sa Pope Mobile. Pero eto, kapiling niya ngayon itong mga
nag-iindakan ng mga bata, mga kabataan. estudyante mula sa iba't ibang mga paralan, high school at elementarya. At hanggang ngayon, siya ay patuloy pa rin sa pakikisalamuha, Angelic. Yes. Yes, Jessica? Wala pa si Jessica. Alright, sinasabi din ni Pope John Paul II na pinagdarasal niya na sana daw po babasbasan ng Panginoong Diyos. Sabi niya, may God continue to protect and guide the people of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Ayun, yung mga iniling ng mga taga-Centro Luzon na sana mabasbasan din sila at matapos na ang kanilang mga paghihirap. Siguro, kasama na rin sila doon sa Ganon din yung sa iba nating pagbasbas. kababayan sa Oriental Mindoro at lahat ka ng lugar na patuloy na At sa nasasalanta iba ng pang mga lugar sa buong kalamidad. Pilipinas. Sabi nga nila ang Pilipinas ay kumbaga suki ng mga kalamidad pero tayo rin po ay suki ng grasya. Hindi ba? Hanggang ngayon ay patuloy sa pagitna ang Papa at hindi ito pumapalapit sa Pope Mobile. Hindi pa rin siya Angelic. sumasakay, ano? Siguro ganoon na lamang katindi ngayon ang pagbabantay din ng mga security para siguraduhin nasa mabuti siyang kalagayan sa pagharap niya sa mga kabataan. At yung kanyang direksyon ay hindi papunta doon sa presidential party o kaya sa members of the church, kundi papunta doon sa mga ordinaryong mga mamamayan. Alam mo, Bobby, the Pope has always been known to be very fond of children. So this is his one chance again to be face-to-face with the Filipino youth and to see and to appreciate what they have done for him. And I'm sure these kids have been practicing for many, many months, ano? Sayang, hindi siya pwede makisayaw sa mga estudyante sapagkat may diferensya kanyang pa. But, Excuse na siya doon, Bobby. in the past, mahilig din siya makipagkantahan sa mga kabataan. Yes, and the crowd continues to move to the right of the plane. Ang mga bata po ay tumigil na. Ayan, hinahabol na po at tumatakbo sila patungo kay Pope John Paul II. Ang ganda panoorin, yung mga iba't ibang kulay na kanilang suot. Para talagang piyesta. Meron pa silang mga halaman. Ano ba yan? Mga palm trees? Oo, parang mga yung ginagamit natin pag pump sound. Palaspas. Palaspas. Yes. At least, yung mga security niya, hilong-hilo ngayon. At least, dito. Napapatrabaho sila ng ibang oras. Pero at least mga bata lang yung kapiling niya sa kasalukuyan, no? Alam mo kasi it's very difficult for the Pope to do this again, to actually shake hands with the general public in future events dahil sa hindi ho masyadong nasi-screen yung ibang mga taong haharap sa kanya. Pero dito po, lahat po kasi nang dumaan dito, na body search, at talagang nagkaroon ng very strict security procedure. Kaya talaga pong tiyak na secure po ang mahal na Papa dito sa paghahalubilo niya sa crowd ngayon. Napakaraming imbitasyon sa Santo Papa pero tayo mapalad po na napagbigyan sa pagkakataon na dumaranas na siya ng personal na krisis, Angelic. Alam mo, Bobby, bihira ang Pope John Paul na makabisita muli sa isang lugar na napuntahan na niya. Ikaw ba nakaligtas sa kamay niya? Di ba? Alam mo, ako mapalad dahil noong ang Ateneo College Glee Club, kung saan ako'y miyembro noong college, ay nabisita noon sa Roma at naging official choir kami ni Pope John Paul dahil absent yung choir niya noon. Kami So you lang came doon. face to face with the Yes, Pope. harap-harapan Hindi ko man lang nahalikan yung kanyang singsing nahawakan ko ang kanyang braso. Ako naman nakaligtas sa kanya sa Roma mismo. Ay, ang swerte mo, Pero noon Bobby. bata-bata pa siya. Pero Oo. ngayon mukhang makikita mo na maski sa malayo talagang dahan-dahan, no? Oo. Ang paglakad. 74 years old ang ating Santo Papa. Yes, pero ganun pa rin yung yung pagkakuti-kutitap ng kanyang mga mata, hindi pa rin nagbabago. Wala pa rin pagka-fade na nangyayari. Ngayon medyo nagbabago ang direksyonan itong agos ng mga Mga tao. at tila Sila papunta na sa pabalik Pope ulit sa Mobile, Pope Mobile. si Santo Papa. At sa itaas ay nandoon pa rin ang isang Huey helicopter patuloy sa pagsubaybay sa paligid. At sa magiging ruta rin na Hanggang dadaanan ngayon, ng wala pa rin mga aeroplano bumababa o kaya umalis, siguro hanggang sa hindi nakakaalis ang mahal na Santo Papa mula dito, ay suspended pa rin ang mga international flights ngayon. Tama yun. At na-imagine ko kung anong itsura dyan sa labas ngayon. Siguro. Siguro talaga anticipating na rin sila at nervous at excited na halo-halo. Okay, so papalapit na po ang Santo Papa sa kanyang Pope Mobile. At, kasunod niya yung mga kabataan. At huminto na rin sa pagsayaw ang ating mga kabataan doon sa iba't ibang elementary schools. O meron pa rin. Umiindak pa rin. Umiindak pa Ang mawawagayway pa rin po ang kanilang mga hinahawakang mga ano nga ba yun? Mga bulaklak ba yun? Yes, colorful flowers. mga tela yata. Mga kulay na Malabo na yata ang mata ko. pero andun pa rin yung pagwagaygay ng mga palaspas. Ano? At wala pong humpay. Yun, halo-halo na sila. Wala nang members ng entourage. Wala na pong distinction.
kung miyembro man ng diplomatic corps Yes. o naka-Amerikana o naka-baro o whatever, nagkakaisa na po sila sa Yes, isang ganyan ang halos papalapit sa pagtingin ng bata. Diyos sa lahat. Pantay-pantay. Aha. Okay, at mula po rito, nais na ipaalala na ang mahal na Santo Papa nga po ay magtutungo na sa kanyang magiging official residence, ang Nuncio Tour. At ang ating naman pong His Excellency President Fidel V. Ramos, kasama po si Mrs. Amelita Ramos, ay magtutungo naman sa Malacanang dahil bukas ay magkakaroon ng one-on-one. Magkaharapan ang Pangulong Ramos muli at si Pope John Paul II para sa isang special talks sa loob ng Malacanang mismo, habang ang ang ating naman pong Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Romulo, na makakausap naman yung isa pang opisyal naman, counterpart naman niya from the Vatican. Mukhang flexible naman ang kanilang diskusyon. Sabagat simbahan at saka gobyerno mukhang yung mga protocol ay hindi magkasundo. Ano ba talagang pag-uusapan? Siguro bahala na si Papa at saka si Presidente, no? At ngayon, nasa loob na siya ng Pope Bobby, Mobile. Angelique. Yes, Jessica. Bobby. Go ahead, Jessica. Go ahead, Jessica. Bobby at Angelique. Yes, go. Bobby. Nahirapan siya sa monitor. Yes, Bobby Jessica, at we can hear Angelique. you loud and clear. Mukhang hindi tayo napapagyan. Tuloy-tuloy tayo. At ngayon, pautayo tayo ng umusad. Ito pong Pope Mobile. Hindi May ko kasamang nakita, Pope Bobby. Papa sa loob, no? Hindi ko masyado makita. Hindi siya nagsusolo sa loob po ng Pope Mobile at meron tayong... May nakasakay dun sa meron. gilid. Meron Sa kasalukuyan, mismo. Bobby, Angelique, hindi ko kayo masyadong marinig, ano? Pero kitang-kita ko dito sa aking kinaroroonan na papaalis na ang Pope Mobile, lula ng mahal na Santo Papa. At ang ating mga kababayan naman, patuloy sa pagkaway sa kanya. Meron silang mga puting panyo, red, yellow, whatever color. Maski ano na mai-wave nila sa kanya, patuloy nilang ini-wave. At sa kasalukuyan, yung Pope Mobile ay papaalis na dito sa tarmac ng Old Mia.